humingi pa ng paumanhin si Vice President Leni Robredo doon sa doktora na nandun sa litrato na sinasabi at pinalalabas ng mga walang hiya na si Vice President Leni Robredo daw yon. Kaya nung malaman ni Vice President Leni Robredo na yun ay doktora at ang pangalan nun ay ganito, Flor de Lisa Grana, sinabi niya na, sorry, doktora, nadamay ka patuloy. Kita ninyo? Mga kaibigan, yung epekto nung ginagawa nila na paninira, makapanira lamang, makapambastos lamang. Hindi ho ba? Kasi wala silang issue eh. Ano ipipintas mo kay Vice President Leni Robredo as public official? Siyempre, lahat ng tao may kapintasan yan. Di ba? Pag hindi mo gusto mukha ng isang tao, siyempre, may nakikita kang kapintasan. Di ba? O kaya lahat ng gagawin ng isang tao, puro kapintasan ang makikita mo. Di ba? Dahil gusto mong pintasan. You know, kung ang pag-uusapan, public, bilang isang public servant, tanong ko sa inyo, ano atraso ni Vice President Leni Robredo as public official? Hindi ba? Sabihin nyo na lang kung may atraso siya. Halimbawa, kamukha nitong si Presidente Digong, nuknukan ng sandamakmakang kapintasan yan. Pagdating sa kanyang trabaho bilang isang public official. Yun lamang hindi nagkatotoo lahat ng sinabi niyan . Ang laking kapintasan . Yun lamang mga ipinatupad nila sa panahon ng pandemya. Lockdown. Bawal anyang maningil sa mga umuupa. Bawal anyang palayasin ang mga nangungupahan. Bawal anyang singilin ng Meralco ang mga customer, mga kaibigan, pati na lahat ng public utilities. Ang tanong ko, sinunod ba? Nangyari ba yun? Wala ho nangyari, wala nagkatotoo. At hindi pa yan. Humanap ka sa buong mundo. Dito mo lang sa Pilipinas makikita na nagtataasan ang lahat ng bilihin sa panahon ng pandemya. O saan ka nakakita? Bali ba, alam nyo, yung pagtaas ng bilihin, ang masama dyan yung pagtaas . Kasi po, pag ang bilihin tumaas, parang langis, di ba? Gasolina. Hindi na babalik sa dati yan. Ang magiging benchmark niyan, yung pinakahuling pagtataas. Hindi na babalik yan doon sa dati. Magkano galunggo ngayon? Mahigit 300 na ang galunggo ngayon. Mga kaibigan, konti na lang ang diferensya nila ng baboy. Yung baboy naman, hindi na makakain ng isang sumusweldo lamang ng minimum wage law. Anong klaseng katarantaduhan ito nangyaring ito? Yaan ang marami kang maipipintas. Di ba? Walang kakayahan . Inutil talaga. Siya na nga nagsabi, inutil siya . Totoo pala yun . Sa lahat ng sinabi niya, yun lang ang totoo . Mga kaibigan, sa lahat ng sinabi ni Presidente Digong, isa lang ang nagkatotoo. Alin yun? Yun daw siya ay inutil. Si Lapid, bumabanat. Lapid Fire. At makikita ninyo ang, kumbaga, si Trillanes, maginoo, di ba? Senator Trillanes, akalain ninyo ako tuloy na pahiya . Kasi totoo naman yung kinukwento natin. Pero nung nagsalita si Senador Trillanes dito, makikita mo yung pagiging maginoo . Yun ang PMA. Yun ang dapat yun ang talagang tunay. Kabalyer. Hindi ba? An officer and a gentleman. Bakit? Akalain ninyo, hindi ko inaasahan yun. Humingi ng paumanhin, di ba? Bago magpaalam
sa programa natin. Sino makakagawa niyan? Napakababal loob, di ba? Kaya nga tayo nabubuisit nung una, hindi natin siya kilala, di ba? Siyempre, ang tao, pagka yung formal, siyempre, ako pinakilala, hindi niya ako pinansin. Akala ko lang yun. Di ba? Kasi nung makausap natin, iba yung kanyang pagkatao doon sa pagkaalam natin. Di ba? At ako humanga, mga kaibigan, sapagkat sa kabila na siya ay malaking tao, marunong siyang humingi ng paumanhin sa isang maliit na katulad natin. Kaya bang gawin niya ni Digong nyo? Mumurahin ka pa niyan. Ito, tingnan mo si Vice President Leni Robredo, napakababang loob din. Di ba? Kumbaga mahinahon talaga At saka may kahihiyan Mga kaibigan, nahihiya siya. Kaya siya humingi ng paumanin, siya ang nahihiya sa ginawa ng mga walang ya. Mga kaibigan, na pambabastos. Hindi naman siya yun. Akalain mo, nilabas mo yung litrato ng tao sa Facebook mo, palilitawin mo ibang tao yun, malicious yun. Mga kaibigan, hindi ba kami nga sa media pagka yung may mga larawan, halimbawa, depende sa kaso ng babae. Lalo na, halimbawa, kaso rape, di ba? Tinatakban yung mata para hindi makilala Di ba? Para maitago yung kanyang katauhan. Yung mga bata, pagka bata o minor de edad ang pinag-uusapan sa isang balita, base sa kaso na dapat ibalita, mga kaibigan, tinatakban yan, hindi pinapakita yung identity. Kahit ang mga babae. Manood kayo ng mga ibang palabas, yung hindi pwedeng i-identify yung mga babae. Isipin mo yun, Sinasabi mo si Vice President Leni Robredo yun. Inaakusahan ninyo na kung ano-ano na dapat daw inililis yung Ngayon, dahil sa pagkahiya, dahil ang tao, pag may kahihiyan talaga, pagka merong mataas ang moralidad hindi ba? Diyan mo makikita wala naman siyang kasalanan doon sa doktora, pero sa kagagawa ng mga walang ya, inaako niya ang paghingi ng paumanhin sapagkat yung ginagawang hate campaign laban sa kanya, nadadamay yung ibang tao. Wala silang pakialam doon Ito nga sinasabi ko sa inyo Yung mga hayop na yan, ngayon lang nila magagawa yan. Kaya itodo nyo na yan. Yung pambababoy ninyo, hayop kayo. Todo nyo na. Kasi ngayon nyo lang magagawa yan Hindi katulad yan ng mga nasa media na kahit anong panahon, kapag issue ang pinag-usapan, pwede kang manindigan, pwede kang pumuna hanggang ang konstitusyon ay ginagarantyahan ang kalayaan sa pamamahayag at pagsasalita. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Rapid Fire! Tuloy ko lang yung doon sa pinakahuling pambabastos laban kay Vice President Leni Robredo. Humingi siya ng paumanhin kay doktora na ang pangalan ay si Doktora Flor de Lisa Grana, isang pediatric surgeon. Gumagamot ng mga bata ito, nag-oopera sa Amang Rodriguez Memorial Medical Center na pinalitaw ng mga walang hiya, ng mga nagpapanggap na babae pero lalaki. Mga kaibigan, doon pa lang hindi ka na dapat magtiwala
Nagpapanggap na babae. Kamukha yung mga naglalakaran dyan sa Makati. Mga kaibigan. Hindi ho ba? Sa Makati, dami niyan eh. Mga may itlog, pero parang akala mo, babae talaga eh. Ito yun, nagpalabas nitong balitang ito. Ang kapal ng muka. Pro Duterte ito. Yan ba, may pagmamalaki nyo yan? Nagbabayad kayo ng mga ganyan sa administrasyon na mambaboy ng kung sino-sinong tao. Bali ba, mga public official? Ano, ikaw na lang ang public official na matino? Gusto mo maging, yung ginagawa ninyong masama, maging matino sa paningin ng mga tao. Yung masama, yung mabuti, minamasama. Bagay, nasa Biblia ho yan, huwag kayong magtaka. Ugali ng mga, ng mga kampo ng demonyo. Mga kaibigan, yung mabuti ay minamasama. Yung masama, ginagawang mabuti. Nasa Biblia yan eh. Mga kaibigan, kaya wag na tayong dapat magtaka eh. Ang dapat mo lang itanong sa sarili mo, paano nilang nagagawa yan eh? Kung alam nilang nakasulat yan sa Biblia, ibig sabihin ng lahat ng yan, demonyo may gawa niyan eh, ginagawa ninyo. Di ba? Pinagmamalaki nyo pa. Bibigyan pa ng katwiran eh. Dahil nabuko, mga kaibigan, nabuko, yung hindi naman talagang si Vice President Leni Robredo yung nasa litrato dahil si Vice President Leni Robredo raw, ayon sa kanilang tanggapan na nasa pahayagan ngayon, ay hindi po nakadalo pa sa anumang COVID-19 vaccination events. Di ba sila lang yung mga nag-a-attend dyan? Wala namang nadaluhan pa si Vice President Robredo na anumang okasyon na may kinalaman sa pagbakuna. Nung mabuko po, itong nagpapanggap na babaeng bakla, yung hindi naman pala totoo yun, ang sabi niya, mga kaibigan, yun daw, I know this is symbolic. Nakalagay doon sa kanyang post. Pero sana naman itinaas ang manggas para mas kapani-paniwala. Yan yung unang post. Pero nung bandang huli, merong PS, sabi, hindi si Leni ito. And may split daw ang manggas. Sipin ninyo, mga kaibigan. Hindi pala totoo na yung manggas sarado, di ba? Meron palang biyak yun. Ang sabi naman nito, meron daw split. Hindi split ang tawag doon. Slit. Merong hiwa. Yung pong, yung manggas. Merong manggas na gano'n, di ba? Merong slit, hindi split. Di mag-split ka nga. Mga bakla, may split yan eh, di ba? Sumasayad yung buntot sa sahig eh. Pag nag-split eh. Pati itlog nag-i-split eh. Si Ka-Percy Lapid, bumabanat. Lapid Fire! Ang problema na ninyo ngayon, mahirap magbangon ng kredibilidad eh. Hindi overnight yan eh. Akala lang nito mga bugok na ito na nagsisipag social media, madali mag-build up ng credibility. Yun ang hindi nyo magagawa. Lalo na nag-uumpisa kayo sa mali. Pinagmumura ninyo yung mga media nung bago yung administrasyong ito eh. Akala mo kung sino kayo eh. Vlogger lang kayo.
Hindi man kayo marunong magbalita. Oh, kala nyo alternative news kayo. Hindi naman, mga kaibigan. Oh, anong ginagawa? Pati yung pala, balak pala nila maging media. Mga kaibigan, yun ang pinakamasama na mangyayari sa Pilipinas. Sipin mo, mawawala yung mga media. Ang papalit yung mga nagmumura lang, yung mga nambabastos lang sa social media. Mga kaibigan, akala nila porke yung social, dinugtungan ng media, media na rin sila. Hindi. Ang social media, yung platform na ginagamit mo. Pero ikaw, hindi ka media practitioner. O, bully ka. Troll ka. Gago. Di naman kayo nakakaintindi ng balita Mga kaibigan, kung makapagsalita Ano nga niya masasabi mo siyempre, wala na sila mabanatan, di ba? Sabi ko nga sa inyo, maubusan kayo. Maubos lahat yan. Kasi, ang naging problema nyo, hindi nyo napaghandaan yung mga darating na issue. Ano pa masasagot nyo? Wala na. Katulad niyan, saka makakita, saan planeta kahanap na may pandemya, taasan ng bilihin? May gobyerno pa ba? Mga kaibigan, wala na Symbolic na lang yung gobyerno Ang mamamayan, naghihintay na lang ng eleksyon Kahit ano pa ang pagsasabihin ninyo ngayon, kahit pa ano pa ang gawin ninyong paninira ngayon, wala nang iintindi sa inyo. Irrelevant na yan. Dahil lame duck na kayo. Malapit na ang eleksyon. At yung mga nakakausap na yan ni Vice President Leni Robredo, kung marunong kayo, may ibig sabihin yan. Yung pagpunta nila kay Vico Soto, may ibig sabihin yan. Mga kaibigan, hindi na kayo iniintindi. Total bakit pa kami makikipagtransaksyon sa inyo? Bakit pa kami gagawa gagawin na lang namin, i-maintain na lang namin yung aming diplomacy. Wala kaming sasabing masama sa inyo, wala kaming gagawing mabuti sa inyo. Ang kakausapin na namin, kung sino yung inaakala naming karapat dapat sumunod sa inyo, pumalit sa inyo. Total, wala na kayo isang taon na lang kayo. Yun ang mentalidad. Mga kaibigan, pag nag-analisa ka, hindi nila abot yun. Yung mga tagapagsalita nyo. Mga bobo yan Yung pera nakakabobo yan. Mga kaibigan, nakakabaluktot ng akala yan. Puro akala lang kayo. Ano nga niya masasabi mo ron sa mga nagsisipagsalitaan na yan? Lahat yan, isa lang yan. Simulan mo sa puno. Alam naman ninyo yung puno ng santol, imposibleng mamunga yun ng mangga. Di ba? Ano masasabi naman natin dun sa nagpapanggap na babae na nambabastos kay Vice President Leni Robredo? Hindi naman kami nagtataka kung ba't nandiyan kayo. Marami nga kayo. Yung isa, si Pepe, Ipepe, tsaka Idede. Di ba? Asa na yung hayop na yun? Sipin mo, mang na tao. Tapos pasasawsawin mo sa federalismo. Ano sabi? Ipepe, Idede. Ba't hindi ako magtataka kung marami kayong bakla dyan? Ito Ako, bakla ako noon. Mabuhay ang bakla ng Pilipinas! Di ba? Magtataka pa. Kung bakit maraming bakla. Ba't di nyo tanong kay Martin Andanar? Ba't maraming bakla? Ito rin yung sagot ni Vice President Robredo
doon sa pinakahuli namang pang-iinsulto, panghamak sa kanya ni Presidente Duterte. Ito, ako naman, hindi ako hindi ako nababahala diyan, hindi dapat mabahala ang iba kung ginagawa ito. Ang nakakabahala lang diyan kasi, presidente pinag-uusapan natin eh. Presidente ka eh. Dapat, kumikilos ka, ang kilos mo, pananalita mo, dapat parang presidente rin, presidential. Diba? Hindi. Sipin mo, sasabihin mo, mamatay ka dito kay Vice President Leni Robredo. O ano sabi ni Vice President Leni Robredo? Ang unang dating sa akin, parang hindi Pangulo yung nagsasalita. Sana kung kami lang yan eh. Di ba? Okay lang yan kasi sa trabaho namin, kasama yung entertainment. Ang radyo, mga kaibigan, yan ang hindi naintindihan ng mga nakaamoy lang ng mikropono eh. Akala broadcaster na sila. Kami dumaan kami sa mga seminar bago kami napunta sa radyo. Nagpa-practice na kami sa radyo. May examen eh. May examen. Tapos may mga seminar na dinaluhan kami. Mga kaibigan, obligado, dadalo ka ron. Ito mga ito, wala eh. Bigla ka lang sumulpot, tapos kung sino-sino pagmumurahin ninyo. Saan kayo galing? Anong credential ninyo? Anong credential ninyo? Akala nyo ba pinaniniwalaan kayo? Nagkakamali kayo. Hindi kayo pinaniniwalaan. Ito sabi parang hindi Pangulo yung nagsasalita. Ayan ang sabi niya bilang reaksyon dun sa sinabi ni Presidente Digongyo. Alam naman nating lahat na kaya ginagawa nila yan, inaakala nila sa pamamagitan ng pambabastos, paninira, paglapastangan, magiging dahilan yon para bumagsak si Vice President Leni Robredo. Bakit nila ginagawa? Kasi malaking banta siya sa ambisyon ng kung sino-sino. Bakit sabi ng Okta, Okta Research na nagpapanggap na nagre-research sa COVID? Pero ang totoo, nagpapanggap lang din. Nagmamaskara lang para makapag-establish ng credibility. Ngayon, pagka sa palagay nila, between now and 2020 campaign for 22 elections, mga kaibigan, naka-establish na sila ng credibility. Nagkakamali kayo, nabuko kayo agad eh. Ano sabi nila ngayon? Yan na niyang COVID. Tumataas na naman. Diba? Tumataas na naman ang bilang ngayon. Sa Pasay, meron pa nga mga variant eh. Dahil daw yan sa variant. Sipin mo, Brazil. Sino nagdala rito niyan? Wala naman nagpupunta rito sa Brazil Sino nagdala rito niyan? Bakit tumataas ang bilang ng mga variant ng COVID ngayon? Yan ayon sa Okta Research na yan daw pagtaas ng bilang dahil daw sa COVID variant. Balita na yun eh. Kinuha nyo lang dun eh. Diba? Balita na yan na merong COVID variant sa Pasay. Marami. May African, may Brazilian, kung ano-ano, sa ibang lugar. Tapos sabihin nyo, yun ang dahilan. Buti, dapat ang sinabi nyo, mas bagay, totally, yun naman ang magiging papel nyo bandang huli. Kaya tumaas ang COVID
dahil napabalita, tatakbo si Sara. Diba? Yun ang dahilan. Kaya tumaas ang COVID. Oh, mga kaibigan. Tama, mali. Oh, ito pa sabi sa interview kay Vice President Leni Robredo ni Malumangahas ng GMA7. Ang unang dating sa akin, parang hindi Pangulo yung nagsasalita. Una yun. Pangalawa, sobrang pikon. Parati naman, sinasabi na pag pikong ka, talo ka. Di ba? Kasabihan naman talaga yun eh. At yun totoo. Pag pikong ka, talo ka. Mga kaibigan. Sabi niya, dapat sa trabaho namin, sabi ni Vice President Robredo, di ka mapipikon eh. Kasi sa trabaho namin, kailangan yung tao malayang mag-criticize eh. Kailangan yung tao malayang magbigay ng suggestions. Kasi yun yung makakabuti sa aming panunungkulan. O hindi ba yan ang sinasabi natin? Mga kaibigan. Kasi pag tama ka, tatandaan nyo, pag tama ka, hindi ka magiging mali. Di ba? Kahit pa sabihin ng lahat, tulad ngayon, di ba? Yung mga mali, sinasabi nila tama. Yung mga supporter ni Digong nyo, yung mga kung tawagin ni Dutertanings. Dutertanings. Yan yung mga supporter. Kahit paramihin nyo pa yan, at magmukhang yung Facebook parang lahat sinasabi, puro pabor kay Dutertanings at laban sa lahat ng kalaban nila na itinuturing nilang kalaban. Tandaan nyo, may kasabihan din. Ewan ko kung si Truman ang nagsabi nito, na even 1,000 angels say that I am wrong. When I am right, I am right. Sa Tagalog, kahit pa 1,000 anghel ang magsabing mali ako, kung tama ako, tama ako. Mga kaibigan, yun eh. Kasi ang katotohanan, ang tama, ang mali, hindi mo pwedeng baguhin yan. Yung katotohanan. Hindi nababago ang katotohanan. Ang mali noon, mali rin yun ngayon. Ang tama noon, tama pa rin yun ngayon. Walang nababago ron, mga kaibigan. Kaya kahit sino magsabing mali ka, pagtutulungan ka, mali ka, siyempre madaling gawin yun eh. Magbayad ka lang, marami na magsasabing mali ka eh. Di ba? Masama ka eh. Magbayad ka lang. Pero, hindi nagiging totoo yung sinasabi nila dahil marami sila. Lalabas at lalabas ang katotohanan. Kahit pa 1,000 anghel pa yung nagsasabing yan na manira sa'yo. Magsabing mali ka. Pero kung tama ka, magiging tama talaga yan. Mga kaibigan, ang sinasabi natin, hindi masama ang pumuna. Nagiging masama ang pumupuna kapag hindi ka na pinakikinggan. Hindi na nakikinig. Kasi kasama yan sa trabaho nila. Katulad ng sinasabi nila ni Vice President Leni Robredo. Kaya nga, ginarantyahan ng saligang batas ang kalayaan sa pagsasalita, yung freedom of speech, mga kaibigan. Bakit? Importante yan.
Paano yan kung wala na magsasalita? E di lahat na lang ng kamalian gagawin. Eto ngang may nakapagsasalita pa. Patuloy ang pagbaluktot nila sa mali eh. Sa tama eh. Binabaluktot nila yung tama eh. Oh. Ang sabi niya ni Vice President Leni Robredo, hindi ka napipikon dapat sa trabaho natin. Kasi sa trabaho namin, kailangan yung tao malayang mag-criticize. Kailangan yung tao malayang magbigay ng suggestion. Kasi yun yung makakabuti sa aming panunungkulan. Hindi pwede yan puro bully lang. Hindi pwede yan. Makabubuo ka ng desisyon sa pamamagitan, yung tamang desisyon, magagawa mo yan kung pinakikinggan mo ang pagpuna, lalo na kung constructive. Kamukha natin. Pagka merong issue, sinasabi natin kung ano ang tamang gawin. Di ba? Sa inaakala natin. Hindi namin sinasabing gawin mo yun kasi marami pang ibang magsasalita. Pero ngayon, wala na eh. Bilangin mo sa daliri mo kung meron. Sige nga. Mga kaibigan, iba na ngayon. Napakahirap ng humana para tayong humahanap ng virgin sa sauna bath. Yun ngayon, yung magsasabi ng katotohanan. Ang point ko lamang naman, sabi ni Vice President Robredo, kahit pa-donated yan at wala tayong gagastusin, obligasyon natin na bigyan yung ating mga kababayan ng added layer of protection. Lalo na ngayon, mga kaibigan, ang waiver pala rito sa atin walang pananagutan ng gobyerno. Di ba yun ang hinihingi daw ng mga kumpanya ng bakuna? Pipirma ka sa kasunduan na hindi sila mapananagot kung ano man ang mangyayari. Alam niyo ba sa Japan, sa Japan, although marami na silang bakuna, available na sa kanilang lahat ang bakuna. Pero hindi pala nila kinakampanya yung bakuna. Siguro, natatakot din ang mga leader na baka may mangyari at sisihin sila. Alam naman ninyo ang mga Hapon, masyadong sensitibo yan. Pagdating sa kanilang yung integridad, yung kanilang dangal, yung kanilang honor. Kaya doon, ang ginagawa nila, available ang iba't ibang bakuna, ang wala lang China. Kung gusto mo, voluntary, magpabakuna ka. Pero iba ron sa Japan. Pag nagpabakuna ka ngayon, hindi nila pinangangalanda ka, magpabakuna kayo. Bibigyan namin kayo nito. Pag nagpabakuna ka ron, voluntary. Bibigyan ka ng kung ano-anong goods pagkatapos kang bakunahan. At bibigyan ka rin ng certain amount. Pera, cash. May bibigay sa'yo. Dahil nagpabakuna ka. Pero hindi sila kumakampanya para puwersahin katulad dito. Hindi, kailangan nyo na magpabakuna. Yun ang problema kasi nila ngayon Paano nyo didispatchahin yung kinuha nyong bakuna sa China? Walang may gusto niyan. Kasi magpapabakuna ka na rin lang, yung iba ang katwiran, antayin na namin yung epektibo kesa yan. Nakamatay na yan sa Indonesia. Namatay yung nurse dyan, health worker yung namatay. Mga kaibigan, sa Indonesia, Sinovac. 9 na araw pagkatapos siyang mainiksyonan nung second dose. At saka marami pang tanong dyan na galit sila pagka pinagpapaliwanag sila.
Lalo na bastos yung tagapambastos ng ni Pangulong Digonyo, di ba? Oh, nasan yung sample? Ano? CK, yung video nung binabastos pala yung mga media nitong si Mantika Roque. Pag nagtatanong pagka ayaw niya sagutin, papatayin yung audio. Mga kaibigan, eto, panoorin ninyo. No audio. Next question, please. Pero sir, yung mga ganitong illegal na Okay, nangyari, pumunta naman tayo is it kay Roy. audit? Okay, Trish, okay na, no? Sir, request lang, can you not cut off yung audio? Yes, I can hear you. ng mga Go ahead, nasa I can hear you. online? You could just say na you're going to end the question and answer. It's kind of harsh if you do that, you cut the audio. This is the second time nakinat yung audio ng reporter. I hope that I you never can cut off reconsider. anyone. I never think, cut off anyone, Joseph. Never. Yes, but the audio, maybe not you, but the staff over here. Dalawang beses na sir naputulan ng audio yung Yes. Trisha and then si Pia. I hope that you could just maybe say, we're going to end the question and answer, just so we know and we just don't cut off in the air. Okay? Sir, game. So sign No, of that. I can How did assure that you, I happen? never do that intentionally. Kung naka-cut off, it's the fault of the telecoms. Yeah, I think maybe Pini may be able to explain that, sir. Hello? Yes, I can hear you. Yeah, sir, first of all, I second Go the ahead. motion of Joseph on the cutting of audio. Sir, for my questions, I just have three, no? Sir, you said earlier that the Malacanang Legal I Office is reiterate studying- that I do not intentionally do that. Blame the telecoms, not the OPS. Oh, sir, it's just funny that the telecom seems to fail every time you say that we've asked too many questions. Oh, no. Tagapambastos ni Pangulong Digonyo, Harry Roque. Nakita ninyo kung gaano kasibil yung mga media practitioner. Pagkakaharap na yung ni-interview, pero tahasang pambabastos, di ba? Tinatanggalan ng audio yung tanong. Kasi hindi niya masasagot Alam niya mga kaibigan Ay, matatalino yun. Lalo na yung isa ro, si Pia Ranyada yata yun ng Rappler Mga kaibigan, galit sila ron Di ba, bina nila yun sa Malacanang dati? Nung bago pa lang sila, mga kaibigan. Bueno. Sa bayan ko ay isa ang lahi, dito'y wala ang pagkukunwari. Hindi padadaig, sadyang kilala sa daigdig, may pagkakaisa sa bawat nais. Ang bayan ko'y punong-puno ng yaman, bakit ito'y kailangan pang iwanan? Hindi nga ba't anong sarap mabuhay ng buong ganap? Sa bayan mo, sumapit man yaong wakas. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Walang nang aapit, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang isang kaibigang nagmamahal sa'yo. Ang bayan ko'y punong-puno ng yaman, bakit ito'y kailangan pang iwanan? Hindi nga ba't anong sarap mabuhay ng buong ganap? Sa bayan mo, sumapit man yaong wakas.
ko